Ano ang naging meaning nito sa atin bilang mananampalataya at bilang Kristiyano? Para po kasi sa akin, mga kapatid, minsan lamang po siyang namatay at minsan lang din siyang nabuhay. Pero hanggat hindi po natin nakikita ang kahulugan nito sa buhay po ng bawat isa po sa atin, hindi natin kahit kailan maa-appreciate yung muling pagkabuhay ng atin pong Panginoon. Bakit ko po ito nabanggit? Kasi mismong ang mga alagad ay hindi po na-appreciate, neither hindi po pinahalagahan yung pong muling pagkabuhay ng atin pong Panginoon. Sa Lucas 24, nakalagay po dyan, very early on Sunday morning, the women went to the tomb carrying the spices that they had prepared. When they found the stone rolled away from the entrance, they went in, but they did not find the body of the Lord Jesus, and they did not know what to think. Suddenly, two men in shining white clothes stood beside them. The women were afraid and bowed to the ground, but the men said, "Why are you looking in the place of the dead for someone who is alive? Jesus is not here. He has been raised from death. Remember that while he was still in Galilee, he told you, the Son of Man will be handed over to sinners who will nail him to a cross. But 3 days later, he will rise to life." Then they remember what Jesus had said. Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and some other women were the ones who had gone to the tomb. When they returned, they told the 11 apostles and the others what had happened. The apostles thought it was all nonsense, and they would not believe. Look at this word, nonsense. Meaning, walang kwenta, walang katuturan yung sinasabi ng mga babae na nakasaksit, nakakita nung pong pangyayari na wala na po doon ang atin pong Panginoon. Hindi po nila ito pinaniwalaan. Now tell me, kung sila ng mga alagad na nakasama ng Panginoon for 3 years and a half, hindi po nila pinaniwalaan yung muli niyang pagkabuhay, tayo na wala roon, paano natin ito paniniwalaan? Kaya sinabi ko po sa inyo, hanggat hindi natin nakikita ang kahalagaan nito sa buhay po ng bawat isa sa atin, hindi natin ma-appreciate yung lahat ng ginawa po ni Kristo, maging sa kanyang muling pagkabuhay. At sa umaga pong ito, yan ang ating pong pag-uusapan sa mensaheng pinamagitan po natin, because He lives. So because He lives, mga kapatid, unang puntos natin, we face tomorrow with a living hope. Sino po sa atin ang nakakaalam ng mangyayari sa araw ng bukas? Wala. At kung hindi po natin alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas, ano po ang ating kasiguruhan? At ano po ang ating panghahawakan? Nang makita po kasi ng mga alagad na si Kristo ay nakapako at nalagutan ng hininga, lahat sila na umaasa sa Kanya, lahat sila na sumunod at naniwala sa Kanya, lahat sila na nanampalataya na wala ng pag-asa. Dahil nakita po nila na yung nangako sa kanila, na bibigyan sila ng buhay na walang hanggan, na kayuko at hindi na humihinga. Hanggang sa ito ay dalin sa Kanya pong libingan. Kailan po muli na-restore yung hope o yung pag-asa po ng mga alagad? Nung magpakita po muli ang ating Panginoon after that resurrection. Lucas 24:38, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulimahanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipunin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y meron tulad ng nakikita nyo."
John 20:20, pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. At tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Mulihong sumigla ang mga alagad. Mulihong nagkaroon at naibalik ang kanilang pag-asa sapagkat akala nila ay hindi na po muling mabubuhay ang atin pong Panginoon. But what about us? Tayo po, saan tayo ngayon kukuha ng pag-asa? Sa 1 Peter, anong nakalagay mga kapatid ay ito? Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan, ito ang nagbigay sa atin ng buhay na At baka kamit natin ang isang kayamanang hindi masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para po sa bawat isa po sa atin. Nakita po ninyo mga kapatid, yung dulot po nito? Amen? Siya yung nagbigay sa atin ng panibagong panimula, a new beginning, a fresh start. Yan po yung malaking pag-asa na nakalaan po sa bawat isa sa atin doon sa langit. Amen. At yan ay bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya para po sa atin mga mananampalataya, crucial po ito. Dahil kung hindi po nangyari na ang Panginoon ay muling nabuhay, lahat po tayo ay walang pag-asa, lahat po tayo, mga kapatid, maging ang pananampalataya natin walang katuturan. Amen? Sapagkat doon po ito lahat nakabase, mga kapatid. Hindi ho yung pagsakripisyo at pagkamatay ng ating pong Panginoon. Kaya tayo nagkaroon ng pag-asa. Dahil kung hindi muling nabuhay ang Panginoon, baliwala rin yung kanyang sakripisyo at yung kamatayan. Hindi rin po yung mga miracles na nakita at ginawa ng ating Panginoon. Doon din tayo nagkaroon ng pag-asa. Hindi po. Dito po sa kanyang muling pagkabuhay. Amen, mga kapatid. Tingnan niyo po. Sabi po ron, kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon, hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Can you imagine that? Sa lahat po ng ating tiniis, sa lahat po ng ating po sinakripisyo, sa bagay po na ginawa natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, at the end of the day, kung hindi pala nangyari ng Panginoon ay muling nabuhay, wala po palang saysay ang lahat ng atin pong mga ginawa, yung lahat ng atin pong pagpapagal. Hindi lamang po ito mga kapatid, ito pa isa, tingnan nyo. Kung hindi muling binuhay si Kristo, then kayo hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan. At wala again katuturan ang inyong pananam. At hindi lamang daw yan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Kristo ay, of course, wala silang aasahan. Namatay sila ng ganun lang. Amen. Na lahat nga again ng kanila pong ginawa para sa ating Panginoon na wala ng meaning kasi yung pong nangako na muli niya tayong bubuhayin pagdating ng araw kapag tayo namatay, ay hindi naman din nabuhay on His own. Kaya ho, crucial mga kapatid, ang naging katayuan natin kung sakali na hindi po yun nangyari. Amen? At ganyan po ito kahalaga para po sa ating lahat na mananampalataya. So ito po yung ating pong pag-asa na inilaan sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya ho, kahit papano makikita po natin yung sinasabi nating living hope. O ito po, John 11:25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay ng buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi na mamamatay kay that is our living hope. Kung mamatay man daw po tayo, muli niya tayong, at kapag muli niya tayong binuhay, hindi na tayo mamamatay kailanman. Amen? Is it wonderful? Is it amazing, mga kapatid? You deserve a clap offering for that. Amen?
Hindi ho ganyan po yung palakpak, mga kapatid, na natutuwa sa ginawa ng Diyos. Amen. Tandaan nyo, ang Diyos ang pinapalakpakan nyo. Amen. Hindi tao. Maramdaman man lang po ng Panginoon mula sa atin na talagang in-appreciate natin yung bagay na ginawa niyang ito. Amen, mga kapatid. So, dito po lahat nakasandal ang ating pag-asa. Kaya hindi po nawala ng kabuluhan ang anumang ating isinakripisyo sa Kanya, bunga po ng ating pong pananampalataya. I-confirm pa natin, mga kapatid, John 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa Anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong sa huling. Sino lang po ang muli niyang bubuhayin sa huling araw? Yun lang lahat ng kumilala at para po sa buhay na walang hanggan. Lahat naman kasi ay bubuhayin po niya para harapin natin kung ano man po yung dapat po nating panagutan. Amen. Pero sinasabi niya rito, yung mga kumilala at sumampalataya, yun lang daw po ang bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na huwag mawala sa atin. Kaya natin ginagawa ito sapagkat nananampalataya tayo. Nakilala natin ang ating Panginoon. At yan ang huwag nating hayaang mawala sa atin. 1 Thessalonians 4:14, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Hallelujah! Nakakatuwa, mga kapatid. Di ba? Muli niyang bubuhayin. Kaya ho yung kamatayan na hindi kawala ng pag-asa. Akala po kasi natin, mga kapatid, death here on earth is the end of life. No, it is just the beginning of life. And remember, walang resurrection kung wala mo ng ano. Without first dying, hindi po tayo makakaranas ng ano? Ng resurrection. Amen. Hindi pwedeng buhayin yung buhay na. Ang binubuhay, ano? Yung patay. At kung gusto nyo maranasan ng muling mabuhay, kailangan una kayong mamatay. Gusto pa ba nyong maranasan yon? Ako hindi ko na gustong maranasan pa, yung muling buhayin. Mamaya hanggang dulo, makikita nyo. At yun ang inaasahan ko. Pero kung may gusto rito, na muli siyang makaranas ng muling pagkabuhay, mauna ka na. Amen. Pero kapatid, makikita nyo, what a promising talaga na binigay sa atin ng ating Panginoon. 1 Corinthians 6, muling binuhay ng Diyos Jesucristo. Anong purpose? Tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Yun po yung purpose nun. Pinakita ng Panginoon. Ginawa niya na buhayin niya yung kanyang anak dahil gusto niya na ipaalam sa atin, bigyan tayo ng assurance na even tayo na mga sumunod at nagtiwala, nanampalataya sa ating Panginoon, ay makakaranas din nung naranasan ng ating Panginoon sapagkat muli niya rin tayong bubuhayin kung tayo man ay mamatay. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, it is the beginning of new life. Kasi hindi natin mararanasan again ang resurrection without first dying. Kumbinsido na po ba kayo na magkaroon tayo ng buhay na pag-asa dahil sa kanyang muling pagkabuhay? At dahil po dyan, alam natin, again, na hindi nawala ng kabuluhan ang lahat ng ating ginawa, lahat ng ating ibinigay, lahat ng ating ipinagtiwala sa ating pong Panginoon. Huwag nawa po tayong matulad kay Peter na nung sumunod sa Panginoon, hinanapan niya ang Diyos. Matthew 19. Nagsalita naman si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Can you imagine that? After na ginawa ni Peter, yung pagsunod sa Panginoon, nung siya'y tawagin ng Diyos, eto na ngayon siya sa harapan ng Panginoon at nagtatanong, nagdidiman, what is for me then, Lord? Ano naman po para sa akin?
Ayan o, iniwanan ko lahat. Iginibab ko, gaya ng sinasabi mo. Binigay ko kung ano yung inaas mo. Di ba? Sinunod ko kung ano man yung gusto mo. Now, eto tanong ko, ano yung para sa akin? Amen, mga kapatid? O, pero alam niyo, sumagot ang Panginoon dito. Ano sabi niya rito? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan niyo, kapag naghari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian, sa bagong daigdig, meron siyang nire-refer dito, bagong daigdig, kayong sumunod sa akin, ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Verse 29, kapag iniwan ni Numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng sandang ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Nakita po ninyo? Iyan ang ipinangako ng Diyos sa sino man na magsasakripisyo para po sa Kanya. Na halos igibap ang lahat sa buhay niya bilang pagsunod sa Panginoong na ating pong Diyos. Kaya po nasabi ni Pedro, di ba? Iniwan namin ang lahat. Iniwan namin ang lahat. Church, lagi po nating tatandaan, anuman po ang ginawa natin sa ating Diyos, anumang bagay ang ibinigay natin sa Kanya, kung meron man, anumang bagay na tinalikuran natin para sa Diyos, hindi po iyan baliwala sa Kanya. Nakita po niyang lahat yan. Alam pong lahat yan ng Diyos. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Amen, mga kapatid. Ngayon pa ba na alam natin na muli siyang, doon pa ba tayo mawawala ng pag-asa? Kasi malinaw eh. Amen? Si Paul, ano naman ang sinabi, mga kapatid? Tingnan natin. Sa 2 Corinthians 4. Sabi po niya rito, kaya't hindi kami nasiraan ng loob. Kahit na umihina ang aming katawang lupa, patuloy kami lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi. Base po rito sa binasa natin, may pinagdadaanan po ba si Paul o wala? Meron. Pero paano po niya ito tinanaw? Yung kapighatian para sa kanya, sabi ron, bahagya at panandalian. Gusto kong makita po ninyo ito, mga kapatid. Hindi po tayo exempted sa trials, testing, hardship, and persecution. Amen. Tulad po ni Paul. Pero tulad po ng faith niya, ganito rin natin tingnan yung lahat daw po ng pagsubok natin sa buhay. Amen? Ganito natin i-handle din. Panandalian. At para po makapasok po tayo doon sa pangalawang puntos natin, because He lives, we face tomorrow with enduring faith. Because He lives. 1 Peter 1:5, sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Habang inihintay niyo ang kaligtasan yan na inihayag sa katapusan ng panahon, ito'y dapat niyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling. Ang ginto ay nasisira at pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang gayon din ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesu Kristo. Ayon po rito, may pagsubok ba, mga kapatid? Yes. Ang tanong na lang natin, how can we endure? Paano daw natin mapagtatagumpayan ang mga pwede nating mga pagdaanan? Ano man pong klase itong pagsubok.
para po subukin ang atin pong pananampalataya. How can we endure? Ito po mga kapatid, lagi na lang nating isipin na yung pagsubok na yan ay pansamantala. Meron, yes. Meron pagsubok, yes. Pero hindi yan forever. Amen? Pakisabi sa katabi mo, hindi yan forever. Sapagkat sinabi ni Paul sa maikling panahon. Pwedeng dumanas kayo sa maikling panahon. Isipin din natin mga kapatid, ng mga pagsubok na pwedeng pinagdadaanan natin o na-encounter natin sa buhay, yan po ay nagpapatatag sa atin pong pananampalataya. Hindi ko pa nanabura. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas na iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. So yan po mga kapatid, given, hindi po tayo pwedeng maka-escape. Lagi po tayo talagang may pagdaraanan. Pero isa po yan sa ginagamit din ng Panginoon na tool para po matest ang atin pong pananampalataya kung hanggang kailan at kung gaano ito katibay at katatag. So how can we endure? Again, isipin na lang din natin na ang pagtitiis at paghihirap natin ay bahagi ng pagkakahirang at pagkakatawag sa atin. 1 Peter 2:21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkakahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Roma 8:18, saganang akin, ang pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa iyahayag na kaluwalhatiang sa atin. Amen mga kapatid? May paghihirap, may tiisin, pero meron pong kalakip na sinasabi nito ang Panginoon na tayo rin po ang makikinabang at magbe-benefit. So ano masasabi natin ayon dito? Mga kapatid, na ang buhay ng mga Kristiyano ay hindi madali. Ang buhay ng Kristiyano ay mayroong pagsubok, may pagtitiis. A Christian life is a life of pain. Pero hindi daw po laging ganito. Dahil sa kabila ng lahat ng yan, meron din po tayong joy. Amen. Meron pong kagalakan. At yan po ang pangatlo nating puntos. Because He lives, First Peter, chapter 1, verse 8. Hindi nyo siya makita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin nyo siya nakita hanggang ngayon, ngunit sumampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ito mga kapatid, yung pinakamaganda na nangyari sa atin, na sa kabila raw na hindi natin nakikita si Jesus, si Lord mulat mula pa, at hanggang ngayon hindi pa rin natin nakikita, pero nagawa natin siyang ibigin, nagawa natin ang manampalataya sa Kanya. Amen. Dahil umaasa po tayo na sa huling panahon, lahat ng sinabi niya sa atin, lahat ng nabasa natin, lahat ng narinig natin mula sa salita niya ay tutuparin niyang lahat. At sa araw na yon, doon po malulubos ang ating kagalakan. Dahil sa lahat ng nangyari sa atin, maganda man o hindi, mahirap man o madali, mabigat man o magaan, lahat ng yan ay mapapalitan ng kagalakan. Amen! Sabi nga po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 6 verse 10, as sorrowful yet always rejoicing. Hallelujah. Kaya po ba natin mga kapatid na sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan, kaya pa rin natin magalak sa ating Panginoon? Kasi hindi ko po natin alam kung ano po ang pinagdadaanan ng mga kapatid natin for now. Alam mo ba kung ano pinagdadaanan ng katabi mo?
Alam mo ba kung ano na nangyayari sa kanya? We don't know. Pero kaya ba natin sa kabila na meron tayong mga hamon sa buhay, may mga ganun pong pinagdadaanan, hindi madali naharapin, pero kaya nating magalak in the midst of that. Yun ang sinasabi dito ng ating pong Panginoon eh. Alam niyo po ba na si Jesus din, dumanas din po ng ganon? Do you know that? Isaiah 53:3, tingnan niyo. He was despised and rejected by men, a man of, kita niyo si Lord? A man of sorrows. Matthew 26:37, and taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, my soul is very, even to death. Remain here and watch with me. Naranasan po ba ng ating Panginoon? Kaya hindi may kakaila po sa Diyos yung pong damdamin ng bawat isa sa atin. Yung nangyayari sa iyo, yung mga, again, yung bigat mo, yung hinaharap mo, yung pagsubok mo, lahat po ng yan, alam ng Diyos. Bakit? Sapagkat mismong siya naranasan ito. Mismong siya pinagdaanan ito. Amen? Ang totoo nga po nito, even yung pong sorrow po natin, kinuha rin po ito ng atin pong Panginoon. Dahil po gusto niya na maranasan natin yung ipinangako niyang joy, yung pong kagalakan. Amen? O, tinan nyo sa John 16:20, kung hindi po niya pinangako yan. Truly, truly, I say to you, you will weep and lament, but the world will rejoice. You will be sorrowful, but your sorrow, turn my sorrow into joy. So also you have sorrow now, but I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy away from you. Nakita niyo mga kapatid? Walang reaksyon. Ibig sabihin, hindi naintindihan yung English. Tagalogin natin. Pagkatandaan nyo, iiyak kayo at mahahapis. Ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot. Subalit yan ay mapapalitan ng kagalakan. Gayon din naman kayo. Nalulungkot kayo ngayon. Ngunit muli tayong magkikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Amen! Yun yung pinakamaganda na maranasan natin, kapatid. Looking forward to that day na mismong ang Panginoon. Sapagkat yung matagal nating inasam na makita at makasama, we long for, ay mangyayari doon sa araw na yon. So hindi ho ba tayo magagalak noon? Na personally, nayakap mo Panginoon, nakita mo Panginoon, narinig mo yung tinig niya, personally, nakita mo siya face to face. What a joy, amen mga kapatid. Hallelujah. And here is our conclusion. 1 Thessalonians 4:13. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay. Namatay na, upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Yun yung purpose. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Yan ang unang bubuhayin. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira
ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang sulubungin ng Panginoon sa impapawid. O, namatay ba itong mga taong ito? Hindi. O, ulitin ko. Sabi, may namatay eh. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay. O, namatay ba yung mga taong ito? Hindi. Tayong mga buhay pa na natitira, titipunin niya sa alapaap. Ang tawag doon ay rapture. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Baka hindi na natin maranasan yung muling pagkabuhay sapagkat kapag dumating ang Panginoon na buhay pa tayo, lahat tayo ay ira-rapture ng Diyos. Amen! Baka yung iba sa inyo hindi alam ang ibig sabihin ng rapture, pagdawit. Mula sa kinauupuan mo, bigla kang mawawala. Kaya mga gugulat yung maiiwan. Hahanapin ka, hindi ka na niya matatagpuan. Yun ang ibig sabihin ng rapture. In a twinkle of an eye. Ganun lang po kabilis. Kaya chaos ang mangyayari. Alam niyo ba yan? Yung nagmamaneho ng eroplano, kung yun ay born again, mawawala yun. Eh yung lahat ng pasahero hindi mananampalataya. Eh di hindi kasama. Eh di lumilipad yung aeroplano, walang piloto. Saan pupunta? Yung mga sasakyan sa kalsada, hindi lahat ng nagmamaneho ng sasakyan ay born again. O mga Kristiyano, o mga nanampalataya, o mga kumilala kay Kristo, hindi lahat yun. O di ngayon ay rapture yun. O ano mangyayari doon sa mga hindi ka makasama? Chaos po yan. Kaya magkakagulo ang maraming tao. Kaya magpasalamat kayo sa Panginoon. Bakit? Kasi kayo hindi maiiwan. Kayo yung isasama ng Panginoon pagdating niya na sasalubong sa Kanya. Amen? Kayo na kumilala at nanampalataya sa Kanya. O, asan na rito? O, ano sabi niya rito? Binuhay upang salubungin ng Panginoon siya. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. So mga kapatid, yan po ang kahulugan ng kanyang muling pagkabuhay. Because He lives, all fear is gone. For we know He holds our future. And because of that, our life is worth living because He lives. Palakpakan natin po ang ating Panginoon.